huwag niyo pong kakalimutan, meron akong confidential source na ang pinagpilin ni Marcos Jr. under no cost, under no condition should VP Sara succeed. Ibig sabihin, kung siya ay matanggal sa pwesto sa pamamagitan ng permanent disability, death, impeachment o kung ano man, hindi dapat payagan si VP Sara na maging presidente. At siyempre, ang pinaka-epektibong pamamaraan, bukod sa dadayain siya sa eleksyon, bukod sa siya kasuhan at paalisin sa pwesto, ay siya ay patayin. At yan naman talaga ang naging, kumbaga, huling abilin ni Marcos Jr. na kapag siya ay tumigil maging presidente, gawin ang lahat para hindi na maging presidente ang VP Sara, at ang pinaka-epektibong pamamaraan ay para gurgurin, itigok si VP Sara. Ngayon balik na si Marcos Jr. sa kanyang mga schedule sa Malacanang. At least, yung mga nagmamahal kay VP Sara, alam natin ngayon na medyo naibsan ang banta sa buhay ni VP Sara kaysa yung mga panahon na hindi natin alam kung naghihingalo na nga ba ang Marcos Jr. Kasi yung mga pinagbilinan ni Marcos Jr. na talagang huwag papayagan na maging presidente si VP Sara, hindi natin alam kung ano yung gagawin nila habang naghihingalo ang Marcos Jr. Ngayong malakas na siya ulit, at least kahit papano, naibsan na yung banta kay VP Sara. No? Hindi muna nila gagawin si VP Sara dahil mukhang hindi pa panahon ni Marcos Jr. at naroriyan pa siya. Pero ang pagkakaintindi ko naman sa sakit niya, talaga pong pwede yan magamot panandalian, pero meron na talagang permanent damage sa kanyang gastrointestinal functions. No? Talagang yung kanyang kulon ay namamagana. At kapag namamagayan, ibig sabihin mayroong infeksyon. At kapag yan ay patuloy na namaga at hindi nagamot at hindi naoperahan, talagang yun nga, makaka-apekto yan sa kanyang pagdumi. At pag siya ay na-apektuhan sa pagdumi, lalala yung mga infeksyon niya kasi nga yung bakterya sa loob ng katawan at hindi niya kakayanin ang matinding bacterial infection dahil iisa nga lang ang kidney niya. So bagamat naibsan ang banta sa buhay ni Inday Sara Duterte dahil mukhang nakabalik sa Malacanang ang Marcos Jr., nariyan pa rin yung banta sa buhay ni Marcos Jr. At habang naririyan ang banta sa buhay ni Marcos Jr., nandyan pa rin yung standing order ni Bangag Jr. na under no condition na dapat maging presidente si VP Sara. Kaya dayain si VP Sara, kaya patayin siya, gawin ang lahat. Pero kung matitigil ang pagiging presidente ni Bangag, ang talagang pagpinagpili niya ay huwag papayagang maging presidente si VP Sara. So ngayon, nandiyan na siya, kahit paano alam natin na parang hubupa yung banta sa buhay ni VP Sara dahil mukhang buhay pa ang Bangag. No? So bagamat tayo ay naging excited at humingi na tayo ng patawad sa Panginoon na baka may mangyari sa kanya dahil tayo tao lamang na nagdanais na matigil na itong bangungot na dulot ng Marcos administration, at least ang consolation niyan, at least mas naibsan na rin ang banta sa buhay ni VP Sara dahil talaga naman hindi ako nakakatulog noong mga panahon na akala natin mawawala na si Bangag Jr. dahil anytime pwedeng ipatupad yung huling hapilin ni Marcos Jr. na wag gawing presidente si Inday Sara Duterte. Ako naman, nag-worry ako na habang nandito sa Europa si VP Sara, sitting duck talaga si VP Sara. Kasi dito, dahil unofficial lang kanya mga trips, wala kahit anong VIP treatment ay binibigay sa kanya ang Dutch government. Siya nagbubus. Ano ba naman yan kung magpadala si Lisa Tanas ang kanyang pinagmamalaking mga Romanians para hantingin si VP Sara, bagamat may mga security precautions naman si VP Sara, kaya wala nakakaalam kung saan nakatira si VP Sara at wala talagang ang delikado lang dyan, meron siyang talagang takdang bisita sa tatay niya doon sa kulungan sa Dahe, kaya alam ng mga would-be assassins niya kung kailan bibisita si Inday Sara. Doon talaga pinakamatindi ang banta sa buhay ni VP Sara. Pero nandiyan naman yung mga kaibigan natin sa Dahe na talaga magbibigay protection din sa kanya. Kaya lang, siyempre, hindi natin masabi. Dahil kapag desidido ang mga puwersa ng kadiliman para talaga alisin si VP Sara bilang banta sa kanilang plano na Marcos Forever, hindi natin alam kung kailan nila gagawin ito. Pero ngayon naman, dahil nandiyan na naman si Marcos Jr., mga assassins na pinagbilinan ni Marcos Jr., wag yun na munang gagawin si VP Sara kasi hindi pa siya magiging presidente habang humihinga pa itong si Marcos Jr. na Bangag. Pero lilinawin ko rin po, no? Kasi marami nagsasabi na kung magkasakit nga si
si Marcos Jr. at siya ay nawalan ng malay dahil siya ay operahan, automatic ba yun na magiging presidente si VP Sara? Walang nakasaad po sa ating saligang batas, magsasucceed ang ating Vice President kapag merong permanent disability. Ibig sabihin, permanente na hindi na kaya maging presidente. Kung siya ay dinagyan ng anesthesia at tuluyan na hindi nagising, permanent na po yun. So talaga hindi na mapipigilan ang pagpalit ni VP Sara bilang isang presidente. Pero kung siya naman ay temporary lang na under anesthesia at gigising din, yun nga po, pwede siya magtalaga ng caretakers, no? At kaya sinasabi niya ng caretaker niya itong si Ralph Recto, no? At itong si Ralph Recto, syempre, gusto naman niya maging caretaker kasi habang caretaker siya, lahat ng kapangyarihan ng presidente nasa kanya, no? Pero sa tingin ko po, talagang pag lumala na ang pagkakasakit ni Marcos Jr., mauulit ang kasaysayan. Kasi ganyan din po nangyari dun sa kanyang ama. Nung naging malala ng lupus niya, itinago nila. In fact, yung dialysis machine, idinala nila sa Malacanang. Doon sa Malacanang nagda-dialysis. Hindi nila inamin na seryoso na yung pagkakasakit ng kanyang ama. Kaya nga itong si Annie Marcos, na talaga umamin naman, na bangag yung kapatid niya, dapat ikwento rin niya kung paano nila pinagtakban yung kalusugan ng kanyang ama nang sa ganoon ay magpatuloy pa rin ang pagiging diktador ng kanyang ama maski hindi na kaya ang katawan dahil nasa estado ng kalusugan. Sana naman, Madam Aimee, kwento mo na sa amin yan. Kasi pag kinuwento mo sa amin yan, yan din yung posibleng gawin ni Marcos Jr. akabangag kapag nais pa niyang manatili sa pwesto maski hindi na niya kaya ang katungkulan bilang isang presidente. So ang gagawin nila dyan ay yung hospital, dadali nila sa Malacanang. Ngayon, nagpunta pa ata sa isang hospital, no? Pero pag lumala yan, talagang gagawa ng paraan yan na dadali nila sa Malacanang nang pwede nila ipakita na nasa Malacanang si Marcos Jr. In fact, hindi mo naman tayo sigurado ngayon eh. Napansin nyo ha, napakalaki ng kanyang nawalang timbang. Talagang lumiit ang katawan niya, no? Ako, okay naman yun na lumiit ka ng katawan kung gaya ko na nagpapareduce at talagang napakahirap para mag-reduce. It takes me months and months and months bago ako makabawas ng timbang. Pero yung nakita nating bilis na pagkapayat ni Marcos Jr., yan po talaga ay napapakita na hindi normal yung kanyang kapayatan. At ito ay dahil nga po sa iniinda sa kanyang kalusugan. No? So hindi ako magtataka kung ang hospital ay dadalhin nila muli sa Malacanang para paminsan-minsan makakapagpakita si Marcos Jr. At mag-attend ng mga meeting. Bakit? Kasi mas hindi na kaya ang panunungkulan. Habang hindi nila nabubura sa mundong ibabaw si VP Sara, ayaw nga nila na mag-take over si VP Sara. Kaya gagawin nila ang lahat para ipakita sa bayan na namumuno pa rin ang Marcos Jr. Itaga niya yan sa bato. Ang gagawin po nila dyan, bukod sa ibabalandra sa Malacanang si Marcos Jr., dadali nila ang hospital dyan sa Malacanang at itatago nila ang tunay na kalusugan ni Marcos Jr. dahil ayaw na nila na maging presidente, ang vice-presidente, at yan naman talaga ay katungkulan at karapatan ng vice-presidente na umupo bilang presidente kung hindi na talaga kaya ng presidente pamumuno. Dahil alam naman natin na hindi po pwedeng merong leadership vacuum. Pag nagkaroon ng leadership vacuum, naku, dyan po tayo nagkakaroon ng aberya na yung mga power-hungry, mga gabinete na nagnanais maging presidente na hindi na nanalo sa eleksyon, baka yan po ang kumuha ng suporta ng paksyon ng militar para gawing mga presidente ang kanilang mga sarili. Ibig sabihin, nandyan po yung tukso ng kapangyarihan na kapag hindi na kaya ng Marcos Jr. ang maging presidente at ayaw niya na ibigay ang kapangyarihan kay VP Sara, yung mga power-hungry na hindi mananalo sa eleksyon, baka dyan sila gumalaw. At siyempre, pag sila gumalaw, po sila ng suporta ng isang segment ng ating kumbuk sa datahan upang sa pilitan, makuha nila ang kapangyarihan. Ayan po talaga ang banta sa ating demokrasya. Pero sa tingin ko, itong si Marcos Jr., dahil nga ayaw niya na mag-succeed si VP Sara, gagawin ng lahat. Kahit sino nang pauupuin niya, wag lang si VP Sara. Kaya tayo po dapat magmatsyag, maging kritikal, magbantay. At siyempre, unang-una natin bigyan ng halaga ang seguridad ng pagkatao ni VP Sara.
So mga taga-Europa, bantayan po natin na mabuti si BP Sara. Uulitin ko po, ang order ni Marcos Jr. Hindi po pwedeng maging presidente si Sara Duterte kung meron mang kahit anong mangyari sa kanya. At ibig sabihin yan, handa silang gurgurin si BP Sara. Pero bago tayo magtapos ng ating maikli lang namang spokes hour ngayong araw, no? Well, tagal ko nang gusto sanang i-discuss din itong si Vitali, yung Russian vlogger. Alam mo yun, itong Russian vlogger na ito, marami nagagalit na Pilipino kasi marami raw siyang pranks. Actually, hindi ko alam kung anong ginawa niya. Pero alam ko lang, kung ang ginawa niya mga pranks, hindi talaga deserve na 10 buwan siya ikukulong. Kasi malayang pananalita naman yan, ayan po yung karapatan. Alam niyo naman, matagal ko nang pinaninindigan yung kalayaan ng malayang pananalita. Kung insulto-insultuhin niya ang mga Pilipino, sino ba naniniwala sa kanya bilang isang Russian? No? Hindi naman ikamamatay ng mga Pilipino yan. So kahit anong insulto ang gawin niya sa mga Pilipino, sa tingin ko, hindi niya deserve yung 10 buwan na pagkakakulong. Lalong-lalo na dahil ang mga salita naman, ang mga vlogs ay hindi nakakamatay. No? So bakit ang katumbas ay 10 buwan na pagkakakulong? Pero ngayon, umiinit pong ulo ng mga opisyalis ng gobyerno dahil ang kanyang sinisiwalat ay yung malawaking korupsyon sa loob ng kulungan. Lilinawin ko lang po mukhang nakulong siya sa kulungan ng Immigration and Deportation dyan po sa Taguig. Yan Taguig po, nandyan din yung kulungan ng Quezon City kung saan kinulong yung mga ampatuan na aking linitis at nasentensyahan bilang mga mamamatay tao. No? So dyan nakakulong dati yung mga ampatuan na ngayon po ay nasa Muntinlupa na dahil mula nung sila ay nahusgahan na guilty, lilipat na sila sa Muntinlupa. Sa totoo lang po, yung kondisyon dyan, mas mabuti pa kasi bago yung mga kulungan. At kahit papano, hindi mabaho yung hangin kasi ang Taguig naman po, alam natin na medyo malinis pa ang hangin dyan. So nakakahinga pa sila dyan. So pagdating po doon sa torturous condition, bagamat hindi rin maganda ang kondisyon ng kulungan dyan sa Taguig, hindi naman natin masasabi na kasing sama ng mga kulungan, ng mga dating kulungan sa Manila City Jail at saka sa Quezon City Jail na parehong nandun na ngayon sa Taguig. Pero ang sinisiwalat ngayon yung Vitali na kinagagalit ng mga opisyalis ng gobyerno, lantaran daw ang korupsyon sa loob ng kulungan. Nyek! Bakit kayo magagalit? Nagkaroon na nga ng survey, 94% ang lahat ng Pilipino naniniwala na lantaran ang korupsyon sa gobyerno ng Pilipinas. Bakit kayo nagbabalat sibuyas kung sasabihin ni Vitali na lantaran ng korupsyon sa kulungan? Kung sa labas nga ng kulungan, lantaran ng korupsyon, mas lalo na sa loob ng kulungan na ang mga nakakulong, ang kanilang buhay ay nakasalalay sa kanilang mga gwardya. Natural, kikikilan ang mga nakakulong para sa special treatment. Anong special treatment? Siguro pagkakaroon ng telepono at ngayon lumalabas na dahil naglagay si Vitali, siya may telepono habang siya nakakulong. Hindi na kami nagugulat. Di ba nga, si Laila de Lima, Secretary of Justice, nakikipagkaraoke pa sa mga nakakulong doon mismo sa loob ng Bilibid. Para silang merong bar doon, para silang mga hotel, binibisita pa ng kalihim ng Department of Justice. So hindi kami nagtataka. Bakit kayo balat sibuyas na parang galit na galit kayo na sinasabi na lantaran ang korupsyon sa loob ng kulungan? Talaga namang ang mga Pilipino, halos lahat alam na lantaran niyang korupsyon na yan. Kung kayo ayaw na masabihin na korap ang mga taong gobyerno sa Pilipinas, di gawa natin ang paraan para mabawasan ang korupsyon. Hindi mababawasan ng korupsyon kung pag-iinitan niyo yung Vitali dahil alam na natin yan, sinasabi niya, bilang kabahagi ng katotohanan na lantaran talaga ang korupsyon sa Pilipinas. Full stop. Siyempre, bukod sa pagkakaroon ng telepono, sinasabi niya na talagang yung mga may abogado, may kaya, mas may special treatment, natural. Alam naman natin yan. Yung mga electric fan, yung mga mas magandang higaan, yung mga unan, mga kumot, lahat yan. Kung gusto mo ng extra treatment, kinakailangan magbayad. At hindi na ako nagugulat na talagang lantaran ng korupsyon niya. Kasi nga, yung mga panahon nila, Laila de Lima, Secretary of Justice, nagkakaraoke siya sa loob ng Muntinlupa. Ano namang treatment ang binigay niya doon sa mga convicted felon na yun, hindi lang special treatment, hindi lang VIP treatment, super VIP treatment para bisitahin pa ng Secretary of Justice at pagkaraoke pa sa kanila.